we would be wise to meet in the Senate President's office, pero ayaw pang umalis ni Senator Soto. Nakiusap ilang araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4, sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President pro tempore. At hindi ka acting Senate President. Di ba? Now. Di ba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kagawad na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart I am telling you the truth. Okay. Aray ko! Saludo, palakpakan. Naku, mamaya na ho natin pag-usapan yung interview na yan sa abogado nitong si dating Congressman Saldico. Press con ho muna nitong si SP Alan Peter Cayetano pagkatapos ho ng Blue Ribbon Committee hearing ang ating pag-uusapan dito sa video na ito. Isang like sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Marami hong ika nga umaasa dito sa pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee hearing. Magsasalita na itong si Saldico. Hindi ho natin siya nakita doon sa pinakahuling hearing na kung saan pinamunuan itong si Senator Rodante Marcoleta. At tayo umaasa sa mga susunod na pagdinig marinig na nasambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang side nitong si Eli Saldico. Makikita ba natin si Saldico sa mga susunod na hearing? Magsasalita ba siya? Ilalabas na ba niya kanya nalalaman? Actually, yung sinabi ng 18 Marine, more than enough na ho yun. Di ba? Para ika nga sampahan ng kaso itong mga individual na to. Dito lang ho tayo nalalabuan dito. Pagka yung witness, ang kinanta o yung pinakanta kalaban sa administrasyon, mabilis pa ho sa alas 4 kulong yung mga individual na yun, di ba? Itong si Senator Bong Revilla, Senator Jingoy Estrada, mabilis pa sa alas 4 kulong Dito ho mga kababayan, pagka yung kinanta ng mga witness na kung saan wala naman silang mapapala talaga dito, kapahamakan ho ang naghihintay sa kanila dito, yun hong yung mga kinanta nila, parang wala lang. Ang dating pinagtatanggol pa ng ibang mga mainstream media at yung ibang mga bayarang influencer sa social media. Paano pakinggan natin ang interview ng abogado nitong si dating Congressman Eli Saldico. Itong si Atty. Ronday. Hindi ko alam. Tinanong ako kung yung mga lumalabas sa social media siya or AI. Sabi ko, wala akong alam na bagong linalabas niya after yung kanyang expose noong November, December. So kung may bago man, hindi siya yun. Yan yung tinutukoy ko sa inyo. Hindi ko pinalabas dito sa PH Update, diba? Kasi AI yun. Ako na magsasabi sa inyo. Bago natin papalabas, hindi ko kayo lulukoy dito sa PH Update. Kaya ito lang ang masisigurado ko sa inyo. Hindi ko tayo tatanggap ng pera dito sa mga kawatan na politiko na to. Hindi ko tayo tatanggap ng pera. At hindi ko kayo lulukuhin doon sa mga AI na video at papalabasin ko. Saldico, nagsalita na. Kumanta na. Malaking kalokohan mo yan. Diyan ho nagkakagulo-gulo naratibo Dahil sa kakarampot na views, yung iba mga pages, mga social sa YouTube channel, niloloko nila yung mga viewers nila. Pinapalabas yung isang bagay na hindi naman talaga nangyayari. Diyan ho tayo magkakaproblema. Hindi si Saldico yun. Ako nagsasabi, hindi si Saldico yun, yung may hawak-hawak na papel. Una kong nakitang version, yung parang video, tapos merong nagsasalita. Doon pa lang sa modulation, malalaman mo na AI yun. Tinrain lang. Ganito kasi yan, di ba? Meron kayong model ng boses. Madali lang kung gawin yan Meron kayong model ng boses, ititrain nyo yung AI, yung modulation, yung tono, yung tunog ng boses, ititrain nyo yung AI doon sa inyong mga yung pinaka kumbaga sample audio nyo. I-extract nyo yung audio ng video, tapos i-feed nyo sa AI. Tapos pag-aaralan niya kung paano yung modulation, tono ng pagsasalita, bilis ng pagsasalita, the way na mag-execute ng word, mag-pronounce, lahat yun pag-aaralan niya. Tapos mag-type kayo, text-to-speech na lang siya noon. Alam mo natin kaya kailangan ho maingat kayo dahil pagka hindi kayo maingat dito, nako, maluloko ho kayo sa mga manluloko. Kasi wala naman siyang linabas na pag. Wala. Nabanggit kanina sa hearing na nasa apostille. Did he mention anything about it? No. Ang tinatanong nila kung willing daw si gumawa ng statement na apostille. Okay. Sabi ko na-mention ko na yun dati, but at that time, medyo manamig siya. Ngayon, i-mention ko ulit as I undertook. Medyo lumalambot po ba siya sa ganung posibilidad? Hindi, walang indication. Kasi lumabas po yung balita na haharap daw po siya dito via online sa pagdinig po na ito. Meron po bang ganun? Hindi sa akin galing yun. Tinanong ako kung willing siya, sabi ko, probably not. So, invite na rin siya for today, sir? No. No formal invite. Informal. Pero kung hindi attorney, will he join anytime soon? Probably not. Bakit po? Probably not. Nalabas na niya yung sasabihin niya So, Pero sir, kailangan daw po sa session talaga or sa hearing siya under oath to formalize it under oath. kung i-offer as testimony, yes, dapat under oath. Pero kung fact gathering lang, evidence gathering, hindi kailangan under oath. Sabi ko na rin yan. Kasi pwede rin niyang i-deny at some other time. Nasa video? Ano ko deny video? So, nasa Paris ba siya, sir? Oh, I don't know. Sneaky. Anong hakbang ginagawa niya asking for Kung tanongin ko kasi yan, kung nagsisik siya ng asylum anyway, malalaman ko kung nasan siya, ayaw mga malaman. So, ano lang limit ng conversation niyo? Update lang, kumusta na? Nakakatulog ka ba? May pera ka bang panggastos dyan? Kaya kung may maganda na to. update yan. Has he expressed intent to come back to the Philippines? Oh, yeah, eventually. Uuwi yan. Tayo naniniwala yung uuwi yan. At pagka umuwi yan, baka kung ngayon siya uwi, sa airport pa lang, ano na yan, lakda na yan. Bakit daw po niya gustong bumalik? O kung sakali man, kung umuwi yan, state witness yan. Sinong i-DDN? Si Bong Revilla at ito si Jingoy Estrada. Or come back to the Philippines po. Pagka hindi na threatened yung buhay niya, yun naman ang reason why hindi siya babalik immediately. How dangerous ba is his life, yung threats right now? Sa kanya, fear is subjective na reason, di ba? Pero yung pinapahayag niya po sa inyo, bakit ganun Oh, ba? very scared.
Very scared. Anong threat, Why? attorney? Arrest? Merong incident na nangyari doon sa border eh. So, doon siya natatakot. What's the incident? If you don't answer, Di ba yung sinabi na? nahuli siya. Hindi, Germany? hindi nahuli. He was accosted. He was asked. He was asked. He was dapat yun. He was just asked. Yeah, I can't tell you that right now. Okay, 2 minutes are up. Yun po yung dahilan kung bakit he's scared for his life. Hindi. Matagal na siyang scared for his life. Naka-aggravate pa yun. Attorney, anong threats po kaya? Was it physical, sir? Hindi, ganito lang yan. Ito talaga mga reporter na to. Ligang kayo dito. Usap-usap tayo. Hindi, ano lang naman ho yan. Hindi na bago yung merong banda sa buhay niya. Kaya nga siya umalis. Sorry. Kaya nga siya pinaalis dahil nga dito sa issue na to. Hindi ho siya umalis ha. Pinaalis ho siya. Sino nagpaalis sa kanya? Yung amo niya. O, alis ka na muna. Kami na bahala dito. Basta ganito, ganyan. Noong siya na ginagawang poster boy ng korupsyon ng anti-corruption campaign ni Marcos Jr., doon siya nagsalita. Tinigilan siya doon sa poster boy bilang doon sa corruption campaign ng administrasyon. Natigil yun, ngayon natigil din ang kanyang pagsasalita. Siguro meron na rin pag-uusap sa pagitan ng pamahalaan nito si Zaldico, sa pagitan ni Zaldico at yung mga naghahanap ng katotohanan dito. Ang mensahe natin kay Zaldico, nakikita mo naman, hindi naman lingid sa yung kaalaman sa yung sitwasyon ngayon ng ating bansa. Ginawa nyo to. Zaldico ginawa nyo tong sitwasyon na to. Hindi ito aksidente. Diba? Yung parang nadulas ka tapos yung maleta nasa chopper mo na. Hindi, walang ganung nangyari dito. Pinagplanuhan nyo to, kayo ng administrasyon. Pinagplanuhan nyo kung paano yung pag-deliver ng pera, sino tatanggap ng pera, at napaka-sistematiko ng ginawa nyo. Nabulgar na to sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung ako sa iyo, Zaldico, nakakulong na si Senator Jinggoy. Nakakulong na itong si Bong Revilla. Okay? Diba? Yung mga district engineer na kung saan ikaw din ang dinidiit. Yung mga nagpapatalo ng daang milyon sa kasino para lamang malinis yung mga pera nila. State witness sila ngayong mga panahon na. Tanungin ko, siguro kahit kakarampot na pagmamahal dito sa bansa na to, meron pa naman siguro itong si Zaldico. Tayo naniniwala kahit kakarampot na pagmamahal dito sa bansa na to, meron pa rin natitira dito kay Zaldico. Ang apila ko lang sa kanya, kung sakali mang merong lumapit sa'yo, merong makiusap sa'yo, piliin mo yung mga pagbibigyan mo. Para na, hindi na, itong laban na to, hindi na ho para kay Alan Peter Cayetano, kay Atty. Rondain, para kay PH Update, para lamang masabi natin panalo kami, mabrag natin na talo kayo mga hindi ho. Wala ho tayo doon. Wala tayong pakialam doon. Ang goal natin dito, mapanagot yung mga nagnakaw at hindi na maulit to. Kung merong masasagasaan sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pasensya. Dahil talagang tablado ho sila dito sa PH Update. Sinasabi ko naman, hindi ho tayo Talyanista ensaymada dito. Hindi tayo dilawan pinklawan. Pagka nasasagasaan yung mga principal nila ay medyo pumipira. Hindi. Balagbag ho ito. Masagasaan si Senator Bato. Pakulong siya doon sa issue niya na isa at pakulong siya dito sa issue ng flood control. Kung sakaling masagasaan niya. Basta huwag siya dalhin sa dahig. Wala tayong problema dyan. Masagasaan itong si SP Cayetano. Nabanggit ang pangalan niya at yung mga ebidensya tinuturo siya. Dapat makulong din ho siya. Wala ho tayong sisinuhin dito. Hindi ho tayo kagaya ng mga Talyanista at ensaymada vlogger. Yun ho, pag medyo tumatabi na kay Amena Pangandaman, medyo allergic na sila dyan. Yung naratibo ay napuputol na. Iniiba na yung naratibo. Iniiba na yung script. Tayo hindi. Dire-diretso lang. Natamaan si Jinggoy, hindi tamaan. And so, tamaan si Senator Joel, edi tamaan. Wala tayong problema dyan. Tamaan itong si Senator Robin, edi tamaan. Tamaan itong si Rodante Marcoleta, walang problema. Kung tatamaan sila, yun. Diba? Ang point natin dito, dapat yan ang maging mentalidad ng bawat isang Pilipino kung gusto natin umasenso itong bansa na to. Huwag ko tayo makaisya doon sa naratibo ng mga siraulot adik sa Malacanang. Okay? Yun nangyari? Yes, Di naman. But sir, he didn't undergo anymore yung parang legal process doon. Parang nakalaya na siya agad. So why did it aggravate the fear? May collateral events nangyari. Like, Next time. Makukulit talaga itong mga na to, itong mga reporter na to. Anyway, trabaho naman nila yan. Trabaho lamang kups. Eto dito tayo kay dito tayo kay SP Cayetano. Pero hindi pwedeng Senate President. So dapat ang pinapok ni Senator Win is that the motion is lost. Kasi 12 lang Kami, nung nag-declare kami, all seats vacant, 13 kami. Kaya pwede. Okay. So having said that, democracy is messy. But we have to embrace the democracy. We have to embrace. So sabi ng konstitusyon, walang political dynasty. Pero may political dynasty sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, sunugin na natin buong Pilipinas? So sunugin na natin ang Senado because hindi nila gusto kung sino majority, kung sino ang Senate President. Pag sila nag-walk out, okay lang. Tignan niyo yung post, di ba, Makino? Pag nag-walk out para sa bayan. Pag kami hindi dumating, ayaw magtrabaho. Yun nga, lagi kong pinupoint out dito, SP. Diba? Yung pag-walkout nila talagang merong problema. Pero kayo, ginagamit nyo yung isang mekanismo na kung saan para magtuloy-tuloy itong usapin, pag-uusap, investigasyon na to dahil ang magbebenepisyo sa bayan ng Pilipino. Nagka-quorum, ano nangyari? Napag-usapan ba yun sa commission on appointment? Wala naman. Sabi nila, ayaw namin magtrabaho. Sabi nila, maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila, kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila. Sabi nila, may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can hear a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. Pinasaban nila yung sa
ospital sa pasyente. Nasa agenda yun, pwede lang pa. Hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power. We're talking about what is right. Yung katotohanan, napansin nyo kanina, if they attended today, dinatest nila yung credibility. And Hindi sila nag-attend. Dapat nag-attend sila. Di ba yung sinasabi ko, nabanggit pangalan ko, kumprontahin mo. Pasinungalingan mo. Paano? Kung tinignan ka noong isa nagdi-deliver ng maleta na mata sa mata, nakita nila yung mama na yan, mata sa mata, na dinideliveran ko ng maleta doon sa kanyang basement. Anak ng tao, hindi pwede pasinungalingan yun. Mahirap pasinungalingan yun. Paano pagka nagsalita si Saldi? O ngayon, hindi pa nagsasalita. Pero nagsalita na rin naman siya. Pero hindi niya inisa-isa yung mga, yung pagkakasalansan nitong 18 Marine. Hindi ganun yung pagkakasalansan ni Saldi. Paano nag-corroborate yan? ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you call, ang nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, pati police. Pero ano pa rin ho tayo, thank you Lord pa rin ho tayo. No? Ha? Sa mga kababayan natin nagtatanong kung paano makakapagpadala ng suporta doon sa ating mga magigiting na Marines. Hindi po ho alam. Wala ho akong direktang connection o hindi ko ho alam yung kung paano. Kung gusto niyo ho talaga, pwede ko kayo magtungo sa FB page nitong si Attorney Levy Baligud. Pero tayo ho, hindi ho tayo tumatanggap ng donasyon, pera o kung ano pa man. I-directa niyo ho doon sa mga gusto niyo pagbigyan. Kung gusto niyo bigay kay PH, wala namang problema. Marami tayong, wala na pagkakapit, di ba? O, wala namang problema. At least, di galing sa maleta, di ba? O, pero hindi ho, yung para sa akin, ibigay niyo na lang ho doon sa mga 18 Marine. Sa kanila na lang ho. Sa kanila na lang. Mas kailangan ho nila yon kaysa kay PH update. Pero kung sobrang dami naman, wala nang problema, di ba? Okay yan, para sa mga 18 Marine, hindi galing sa malita yan, tanggapin nyo yan. Galing yan sa pagmamahal ng mga kababayan nating OFW, no, na talagang bumilib sa inyo yung mga panahon na to. Pero wala ho tayong kakayahan, wala ho tayong kapabilidad na mapaabot yung mga tulong na yan. Pasensya na ho kayo. Kung gusto nyo ibigay yan, diretso nyo ho kay Atty. Baligud o dun sa ibang mga tao na pwedeng paghatiran ng mga tulong na yan. Pasensya na ho ha. Pagka meron nagano sa akin, tanongin ko yung ibang mga kakilala natin kung meron akong mailalagay na Gcash dyan o kung kanino man yun. Pwede, pero hindi yung sa akin o mahirap po kasi ayaw kong ma-involve sa ganyan. Mahirap yan, mahirap. Mahirap yung kaperahan. For help. Kita nyo gano'n daming pulis na sa labas. Saan ka nakakita, Secretary of DILG ang papatawag? So, si Senator Win wants to be Senate President, but he's exercising all kinds of immature to our democracy. Papayag siya 12 lang. Papayag siya acting SP, samantalang nakalagay dito, you can only have acting SP. Pag napatay na, o walang SP. Papayag siya na ang tatawagan niya, Secretary of Interior, para dito. Anong image ng Senate? So, dun sa inyo na buhay pa ng martial law, o anong ibabalik natin yung ganung image? It was a different time. There were different circumstances. So, ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino sasabing totoo. So now, it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Eto, tanong ko sa inyo ha, kung napasa nila, quorum, 22 daw, 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang official? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng ano. So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. O, ano na yun? PI often us. So, hindi biro yung kasunod. Hindi ito labanan ng si Soto, si Cayetano, si Gatchalian, o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po. Future ng ating bansa ang at stake dito. Kaya hindi masagot diretsyo ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sabi nila, ekonomiya yung issue. Ayaw naman nila mag-usap tungkol sa ekonomiya. Sabi nila, impartial daw yung trial. Kailangan impartial. O may nakita na ba kayong partiality sa amin? Is there anything in my reputation? Sabi nila, yan si Alan nangangagat ng amo niya. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan ko siya, pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. O so wala naman pala silang angal sa impartiality. In fairness di ho sila close si VP. Base doon sa aking interpretasyon doon sa pagkakaupo ni Lord Alan Velasco nung congressman pa to. Kasi bata, ano na siguro, wala na rin siguro problema to. Kahit nasabihan natin. Kasi parang merong usapan ng term sharing. No? Ito bata ni PRR dito. Si Lord Alan Velasco, bata ni VP Sara. No. Kaya tayo dito, naniniwala tayo dito sa mama na itong mga prinsipyo. Hindi dahil anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong si VP Sara, maa-acquit siya o sa kung ano pa mang kadahilanan. Nakabase ho tayo doon sa ebidensya. At tayo naniniwala kung sakaling itong mama na itong hahawak sa impeachment, mas orderly ang passion. Mas orderly ang hearing. Yan. Diba? O. Hindi. Sabi sa inyo. So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards. I don't think so. I think they should follow the law. Isa na lang po, anong reaction nyo nung sumipot po rito kahapon si Senator Escudero? Tapos nagkaroon po ng majority yung dating minority. I know his circumstance. Many people close to me said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador
alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human but pinakamabigat sa akin pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako eh. sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. Dalawang beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwede umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yan. So hindi ko isa-isahin kung sino-sino yung mga yun. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you. Akala ko ba, sabi niyo, ang gusto niyo mga senador, Salonga, Anyada, Recto, Miriam Defensor Santiago, okay, then help us. Because that's not what is happening now. Di ba? Para kaming grupo ng konsehalo ng mga barangay kagawad na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart I am telling you the truth. Correct. Aray ko! Saludo, palakpakan. Si Speaker Aran. Kaya pala napapalakpak yung mga media. Tataka ko meron kasing clip na pinalakpakan siya ng media. Alam nyo, sa kaibuturan ng inyong mga laman loob, na yung ginagawa na yan, ginawa nila illegal at ang ginagawa nila ay talagang direktahang panggigipit sa Senado. Sa mga Senado na hindi bumabaling doon sa kagustuhan nila. Di ba? Yun ang importante. Yun. Okay, para doon sa mga taga-IBP. Legal daw eh. Valid and lawful. Wala. Namalitahan din ba kayo dyan sa IBP? Hindi, tatanong lang. Namalitahan din ba kayo dyan sa IBP? Pambihira naman. You know in your heart, I am telling you the truth. So that's my reaction. I'll keep to myself my feelings. But I tell you honestly, guys, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. Pagdasalo natin. Sumali ako Jimmy 7. Of course, the Cayetano block and the Gatchalian block now are both insisting that you are right. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang? Lalapit po ba kayo sa Korte Suprema para ma-resolve ito? Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema. Pero hindi nila gagawin yun dahil alam nilang mali sila. Why would that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Maniwala po kayo, pag may naresto pang dalawa, 20, tapos majority na naman kami, mag-i-invento na naman ng iba yun, sila. So that's why I'm saying right now, no violence. I'm not calling for any kind of civil disobedience. I will calmly, actively fight for the rights of the Senate, rights of the... In fairness napakakalmado nitong si SP Cayetano. Nakita ko yung body language niya kahapon at kung paano niya sinagot yung mga katanungan. Yung tindig niya ay talaga napakahusay. Mahusay. duly elected Senate President. Pwedeng maging presidente ito o vice president sa mga susunod na panahon. Pagkatapos ni VP Sara, nag-aarap ba tayo ng prinsipyo? Di ba? Kung sakali, gawing VP ni VP to sa 2028 o si Senator, kahit sino dito kahit alin dito, itong si Cayetano, itong si Rodante Marcoleta. Pero kung si Rodante Marcoleta, wala namang problema. Kung si Alan Cayetano, wala namang problema. Kahit alin siya. Pero sigurado ako, sigurado ko sa iyo, SP Cayetano. Kung dati natalo ka bilang VP, kung hindi ka nanalo nung katandem mo si dating Pangulo Rodrigo Duterte, ngayon katandem mo, kung sakaling makakatandem mo si VP Sara, sigurado panalo ka. Sure bull yun. Sure win yun. Para next election, presidente naman Senator Rodante Marcoleta. Ang dami, kahit paano natin pagbalik rin, mag-VP si Sendante, tapos pagkatapos ng termino ni VP, si Sendante yung ipasok na presidente. Kahit anong senaryong pasukan itong tatlong individual na to, tatlong politiko na to, panalo sa bayan ng Pilipino. Talo yung mga malitagang. President and appeal to people's conscience. Diba? I mean, some things like this take one day, some things 20 years, but so be it. Ang role ko po ngayon ay paglaban ng Senate, paglaban yung totoo. But naawa ko sa mga magbabar-exam pag hindi nagsalita yung mga dean. Kasi ngayon as you said, kampo ng Gatchalian, kampo ng Cayetano. Ngayon kasi parang inaano nila sinong Marcos, sinong Duterte. Siguro naman, the Philippines is bigger than just two issues and two personalities, di ba? We can start deciding what's right or wrong per issue na hindi ka nababash ng kalaban o kakampi mo. Di ba? Yun ang problema. Sir, just to follow up, can you just expound on what you mentioned a while ago that sometimes you have to bend the law to please Malacanang? Are you saying na Malacanang has a hand on this? That's why nagkaroon ng 12 sa kabilang kampo? Lagi ganyan puro basura ang tanong itong mga mainstream. Pero okay. Pero kagado. Or what is your reason for saying such? So, Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, nasa kabinete yung mga yun. Ang point lang naman doon ang kaso talaga kay Senator Jinggoy Estrada, kumbaga pinlanta para makontrol siya. Ganon din yung kay Joel Villanueva. Pinlanta para makontrol sila. Ngayon, umaabot na tayo dito sa punto na kailangan paganahin yung mga itinanim, yung mga kailangan pagalawin para mapasunod nila. Kaso hindi sumunod si Jinggoy. Kaya saludo tayo sa Jinggoy. Kung sakal tumakbo ka ng seleksyon, huwag kang magalala. Kung kulang kami ng isa, puro magnanakaw at kasama sa malitagang yung mga kandidato, bas iko-consider ka namin ng mga siraulo na yun.
Pandose. Siyempre priority na namin yung ano di ba? Yung kandidato ni VP Sara. Di ba? Ganun lang naman yun. Na ino-offer nga na wala na siyang kaso na basta tuwad siyang aalis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Coordinated. I'll stop there kasi it's obvious naman Diba? So, but let me say this, that's the problem. The president keeps getting wrong information. Pati yung 11, yun ang sinasabi. Na kalaban, gusto kang alisin ng mga yan. Yung NBI hindi pumasok, sila ng gulo, sila nagpaputok. Ang nagpapasok ng NBI sa Senate premises, mahigit 20 agents ay si Senator Soto. Kompleto kami ng CCTV yan. Ang nanggulpe, NBI. Tapos naka-full battle gear sila Wednesday pinaligiran. Pero lahat yan ay on the record at lahat yan hindi dumadating sa Pangulo ang tamang impormasyon. For Senator Marcoleta, sir, with all due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement and kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin na bayaran ng media? Pwede nyo lang i-play yung statement ko if I said that exact sentence. Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Hindi, baka si si Maris Umali, kupsyan Sinto. Pambirang Maris Umali to. Yung klase ka mo daw. Naginangina ng paumanhin. Diniretso ko ba, media? Ganun. Gusto ko lang marinig muna para ang dami nyo. Parinig ka lang. Ha? Na? O yun, kasi sabi mo, media, parang lahat na O yun, kasi sabi mo, media, parang lahat na Si Maris Umali yun, si Maris Hindi ko Umali. nilalahat. Kasi, I'm coming from deep frustration. Ito na, Puro na lang naratibo ng maletagang ang binibigyan. Tingnan nyo naman yung mukha na yan. Pambihira. Tingnan nyo naman yung mukha na yan. Stress na ho yung si Senator Rodante Marcoleta. Kaliwat kanan, parang nakikita ko na, kaliwat kanan, overloaded ho. Di ba? Merong sa kaso niya, anytime pwede silang hulihin dyan, hindi maitutuloy ito, hindi maririnig to na siya. Mukha pa nga walang tulog Kaya kung ano man yung ika nga medyo mabibigat na sinabi ni Sendante, dapat kayong mas nakakaintindi, kayo naman nakakaalam dyan na puro naratibo na lang ng maletagang ang karamihan ng mga media, puro naratibo ng mga maletagang ang inyong ibinibida sa inyong Isa ko na I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, yung 2025. It was a 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun, and I am one of the 4 speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that will be reported. Na-report naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the 4 speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the President kasi sinabi ng President noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment, napakarami nating problema inaharap. The INC supported that statement. So sabi nila, tama yun, so mag-rally tayo, support the President. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Meron ka bang kinote doon, Maris Umali? Ito si BID, mga select video dyan. In general, karamihan ng mga media bayaran. Karamihan, di sinasabi lahat. DCRH kaya gano'ng karami. Pero sigurado ko, itong si, anong pangalan nun? Yung si Sir Henry Uri, hindi bayaran yan. Yan si Sir Henry Uri. Ako nang gagarantiya sa inyo. Hindi bayaran niya si Sir Henry Uri. Ang tanong, sa DZRH, gaano karami ang bayaran? Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters. Pinagsama ang isang... They work on only one report. 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam niyo, wala pa na akong pangalan doon. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, may naglagay. Narinig namin si RTN. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time, si Chis Escudero, nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report.
I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? Dalawang malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po ba basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control. Meron mo bang nabanggit na Bong Revilla pala at saka Jingo Estrada? Yung 18 Marine? Ito, nagdi-deliver na ng pera, ha? Pambihira niya. The media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talagang nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po napipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kuminsan nga eh, ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Ano, mga tao din kami na napuprostrate din eh. Kamukha nung nangyari itong kaganapan natin kahapon. Sino pa po ang nagulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco. At saka po yung binanggit nila noong presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito eh. Pag mayroong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala ng panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yun. So pwede na po yung 12, dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun po Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganun din sa panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa? 4 na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So yung 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Sino po makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin na tanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa dihig. Yun po yung totoo. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po, nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang Next Vice President of the Philippines. ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila kagad yung Blue Ribbon. Yan po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan ng sarili ko. Kung sila po ay gagawa lamang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumalduman na pagnanakaw na ito, okay po yun eh. Nakita po ninyo kung anong ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay na sinabi yun. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin, dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa kagad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglagay pa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin, talagang gusto nilang gawin. Lahat manggulo, gagawin lahat para sa ganun mapagtak. Pinahintulutan kasi nitong si Chis Escudero eh. Sintu-sinturin to si Chis eh. Di ba? Lakas ng tama niya eh. Ang bihira mo lang ngayon, Chis, ha? Huwag ka nang pupunta na Senado. Walang yaka. Hawakan mo na lang yung champagne nitong si Butod. Ayaw ka na namin makita dyan sa Senado. Kapal ng mukha mo. Nagalit na naman, Chis. Nagalit na naman siya kay Chis. Yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa natin. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Buti yun, nabawi kagad yung FB page nitong si Sendante o na na-prevent nila yung pang-hack. Kasi nakita ko rin eh. Yung nagda-drums yung nasa FB kanina itong Sendante, buti na lang, naagapan, kung ano man yun, mali lang napindot. Nagda-drums yung nailagay doon. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito.
outstanding debt natin, 18 point something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw na mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto. Sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi pa po tayo? Hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa. Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unang susi para tayo magkaisa? Anong lahat sa Senado ay magkaisa? Umpisahan po natin ang flood control. Pananagutan po namin lahat ito na ito'y marisolba sa lalong madaling panahon dahil ang taong bayan po'y naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa? 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan? Na binuksan? Hindi po. Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na huwag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yan po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po, without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importante. Alam po ba ninyo kung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigay lang po sa amin ay isang link. Kami ang magpiprint. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap mga staff. Kapag kayo mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanilang partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, signature page, pipirma ang principal. Paano kung papalitan nila yung bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? About 400 pages more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. Paano kung palitan po yung mga pahina doon? Ilang importanteng mga bahagi doon. Ano po alam namin doon? Tama po ba yung ginagawang ganun? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan ko po, yung may pumirma. Pero ako sabi ko, unang-una hindi kompleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kompleto? Pangalawa, wala man lang, kahit na po pasintabi lang na may pumirma kung kanino galing ito. Wala po Link lang po Link. Kami po kami magpiprint, makikita nyo may watermark. Pwede nilang i-deny yun. Hindi naman yan ang binigay namin sa'yo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano ko papalitan nila? Yung ilang bahagi, o yung buong kabuuan ng bahagi na yun. Maliban lang sa pagiging parcel. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy ang pagdinig? Napakarami po kong pangalang ibinigay sa kanya. Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito, para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po ang binugbog niya. Kung ano-ano po pinagsasabi sa akin. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration. Bati na tayo mga taga-mainstream media. Ayos yung pag-quote dito kay Sir Dante. Hindi yung laging one-sided na lang. Bait-bait din Kung sa nangyari at sa nangyayari kung nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po sasalito. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat. Salamat, Sir Dante. Ko lang yung sinabi ni Sir na pasensya na kayo. Yung frustration, we're human. But if you notice a while ago, kaya nga sinabi ko dun sa mga Marines, Attorney Linggo, let's not talk general. Mag-name kayo. So for example, ilan sa mga lumalabas ay PR, hindi media. Pero may media personality din. But just to share his frustration, meron na radio personality and news anchor, hindi Channel 7. Nandito, nung nandyan yung mga polis, ang sabi niya kay General Aberin, Sir, yung ordinaryong tao sa bahay niya, pag may warrant of arrest, di ba dire-diretso ka sa bahay, isa-serve mo? Dito, hindi nyo ma-serve. Ordinaryong bahay pa ang Senate. This is one of the biggest news channels, at experience anchor to. So kung ikaw nanonood ka, kilala mo yung credibility ng stasyon at yun, hindi ka ba medyo di ba? O the same radio station naman nila, kanina pinapanood ko sa loob. Expert, tama yung 12. Yun lang nakabaranda sa nila. Okay. There are probably 1,000 legal experts in the country. Many disagree. Kung ikaw nanonood, expert 12. So, yung pong sinasabi na, if you look at all these newspapers, not all, I haven't read everything. It's legitimate news, kahit front page na Cayetano, Aplaza, and Robin, kinakasuhan sa obstruction of justice. Pero so far, yung binabasa ko walang nakalagay dyan na mismong si Secretary John Vic Remulla at yung PNP noong May 13 ay nagsabing, sila mismo nagsabi walang warrant of arrest, wala silang arrestuhin. So paano naging obstruction of justice na pinigilan mo yung mag-arrest kung wala naman nag-arrest? So, alam nyo rin, dahil nireport ko sa inyong lahat na sinabi ng NBI may warrant pero hindi kami binigyan ng kopya. So kung may warrant kay Jessica Soho at hindi ako binigyan ng kopya at pinauwi ko siya ngayong hapon, walang obstruction of justice yun. Di ba? Pero kung binigay nila sa akin ng warrant at sinabi ko sandali, nakaprotected dito sa Senate, and then pinatakas ko, may obstruction of justice doon. So hindi mo masisi sa amin na inahabol din namin yung old style ng reporting na buo yung storya. Di ba? Hindi clickbait na eto, tapos sa susunod na araw sasagutin, etc. Having said that, it's not a perfect system. Walang Many of you clickbait, said,
Di ba? Because it's a fast-paced news and you have to get the news. So let's just bear with each other. But as Senator Marcoleta said, no, he meant it in the context that there is PR and there are things we need to balance, but he didn't mean that most or many. No. So, yes, yeah. May understand, TV5. Ayun, si Mian. Si Ate Mian. Yung buhay namano natin kanina eh. Siya talagang... Siya na. Nakayakap niya si Robin. Malakpan natin. Mian Los Baños. Usay ha. Thank you, sir. Alam mo lang ako, hindi malalaman yun eh. Sir, si Acting Senate President Dwayne Gatchalian held a press con this morning. He said he wants to reach out to you, all the members of minority and majority. He appeals for unity and get back to work. Will you be speaking to him, sir? Nag-invite na ba siya sa inyo? Anytime, pero man, correct ko lang kayo ha. Okay. Rule 2. The office of officers of the Senate, which is Rule 1, Senate President, Congressman Pepito Alvarez is here. Yes, please join us here. Nabanggit ang pangalan. I'm sorry, Congressman. He's an old friend. Hindi siya pinapasok agad ng guard. Diba? But everyone is free to refute. I'll pass it to him after this kung okay lang. Ito tapusin muna natin kay Ate Mian Los Baños. Section 1, the Senate shall elect its officers, President, President Pro Tem, Secretary. Okay. Number 2, the office of the Senate shall be elected by the majority of all its members. Hindi quorum yan ha, majority of all its members. 24 ang members, 24 members buhay. So 13 yan. The elected win with 12. So hindi siya SPP. Okay. And even if he was SPP, sa Rule 4C, kailan pwede magkaroon ng acting? In the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. They cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. Hindi kayo The term of office of President, Secretary, Sergeant Arms, etc. Shall end when their successors have been elected. Have they elected? Hindi. We would be wise to meet in the Senate President's office, pero ayaw pang umalis ni Senator Soto. Aray ko! Ba't ayaw mo kasi umalis sa opisina na, hindi ka na SP. Kapal talaga ng mukha nito si Tuta Soto. Gusto ko uminom ng Pepsi. Ay, sorry. Kape, hindi tayo nagpe-Pepsi. Diba? So, kung gusto niya makipag-meeting, ayusin nila, mag-meeting kami dalawa sa Office of the Senate President. Diba nandito naman kami ngayon, alam niya naman may hearing. Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. I mean, let's be honest with the media, hindi yung pang-media we're willing to talk. Diba? Pero pagkausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kaming kausapin, tinetreaten nyo kami, ini-intimidate nyo kami, gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President Pro Tem at hindi ka acting Senate President, di ba? So, kung sabihin ko, ako na Presidente ng Pilipinas, sabihin ko kay President Bongbong, boss, willing ako makipag-usap. Kalabuhan naman yun. Di ba? So, be honest with each other, wag pang propaganda lang. Wag puro propaganda lang. Mian Los Baños, wag puro propaganda lang ha. Diyan ka magaling eh. Sir, last lang po. Sir, kasi dalawa po kayong nag-uutos ni Senator Gatchalian. Kagabi, sir, dalawang types of memo. Memo niyo, sir, na tuloy ang Blue Ribbon, dapat magtrabaho yung mga Senate employees. And then another memo came from Senator Win saying work from home. Sir, ano yung stability ng Senate pag ganitong dalawa po kayong nag-uutos? It has been proven, ladies and gentlemen, nung May 11, kami sinisi kay Senator Bato, it has been proven, sila nagpapasok ng NBI. May 13, kami daw nagpaputok, it has been proven, naka-full battle gear yung NBI na sa labas. Ang likod po ng office, extension office ni Senator Lawrence, ang likod po, diba sa mismong video ng PNP, yung mga aircon? Aircon po yun, yung mga office sa Senate. Yung CCTV na ginamit nila, hindi CCTV ng DSIS, CCTV po yun ng Senado. So nasaan ang mga NBI? Senate. Pero hanggang ngayon, ang report ng Malacanang at ng PNP, wala sila sa Senate. At ng media, di ba? At ng Yung media. labas ng pinto na yon, pero labas ng opisina na yon, Senate pa rin po yun. Alam niyo yan, dito kayo sa Senate di ba? Okay. Yung sinasabi lang magtrabaho na lang kami, pero nung nag-take over sila, hindi sila nagtrabaho. So ang point ko, Mayan, sinong susundin ng Senate? Una, sino ba nang gugulo, kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap nyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pinapressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa posisyon na to Di ba? First time ko maging Senate President. Sila, nagkampihan na sila. Senator Dulon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Mix, sumama sana Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil apat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirmahan nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap, ilang araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4, sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay, o dadating ang presidente Napaka-demanding pala nitong si Tuta Soto. Talagang mapili ho siya sa opisina. Pambihira naman talaga. Oo. ng Vietnam, pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin, ceremonial, wag daw opisina niya. O. Sabi ko, ilan ang gusto niya sa CA? Wala akong hindi okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point there is, decide for yourself. I'm not talking to the media, I'm talking to people.
decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So I'm talking now to the Senate employees also. Is your loyalty to the institution or to certain personalities, ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, hindi sila parusahan nila Senator Win at ng mga iba. But, you know, maybe, if this reaches the Supreme Court, maybe 5 years from now, you will look back at this and you'll see we were correct. There's no legal standing. But may I interrupt? It's just a matter of fairness. Kuya, dito ka na, dito para, let's just allow Congressman Pepito Alvarez, dating governor, to have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya. Ito. Ayan, si Pipito, yung nangahamon-hamon to. Ayun na nga mga kabayan, dito na natin tatapusin ang ating reaction video kaugnay dito sa press ko na to ni SP Quezon. Actually, mahaba pa to pero try nating pasadaan sa mga susunod nating mga video. Maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. Ano natin Pilipinas. Saludo sa lahat ng nag-live, nag-cover ng hearing dyan sa Blue Ribbon. Lihitin mong Blue Ribbon, hindi yung gawagawang Blue Ribbon ha. So kung yung pagtatalaga bilang acting dito kay Gatchalian, lahat po pala yun, invalid, pati yung pagdideklarang vacancy ng mga committee chairperson. Maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. Manad Pilipinas.